Isa ito sa mga vlog ko noong nagbakasyon ako doon sa province namin sa Mindanao na ngayon ko lang din may upload. Isa ito sa mga perks na pwede mong makuha pagka nakatira ka sa countryside. Alam mo yung mga pako na hindi mo na kailangang bilhin dahil pwede mo na makuha sa bakuran ninyo. Isa ito sa mga magagandang bagay sa probinsya namin na sobrang namimiss ko. At isa pa, hindi ito na-appreciate ng mga taga dito. Alam mo yung para sa mga taga rito, isang simpleng damo lang to. Pero para sa akin, isa itong kayamanan kasi ginto ito sa syudad. Kung kaya ko nga lang silang ubusin, inubos ko na. Kaso hindi naman magkakasya sa tiyan ko. Kahit araw-arawin ko pa yung pako dito sa amin, hindi mauubos. Kilama kaya buta-buta soan. Ilama ini panising ka ko bangala ka na dadan. Bibi. Tuh, kiar sisi kang anu daan. Yang makar sirsi kanud. Sila nga pala yung dalawa kong pamangkin, si Zara and si Viana, na sobrang hirap bantayan. Hindi po sila magkapatid, magpinsan po sila. And every time na binabantayan ko sila, daig ko pa ang nag-aararo kasi hindi nauubos yung mga energy nila. Konting pahinga lang, takbo na naman. Para kami nagkakarera sa bahay pagka ako yung nagbabantay sa kanilang dalawa. Pero isa yun sa pinaka namimiss ko ngayon, lalo na pagka tinatawag nila akong daddy. Iba yung saya pagka tinatawag nila akong daddy, isang kaligayahan na hindi mababayaran. Isa rin to sa pinaka magandang bagay dito sa bahay namin, hindi kami nauubusan ng tubig. Alam mo yung 24 hours yung agas niyan na walang bayad. Ha? Dia tunggu. Why? Nabi kan? Hey. Malu musta. Kahit saan din ako magpunta, sumasama sa akin si Zara. Alam mo yung parang nararamdaman niya na anytime soon, magigising na naman siya na wala na yung tito daddy niya. Kaya siguro gustong-gusto niyang sumama kahit saan ako magpunta. And the next day, pumunta naman kami sa bukid. This time, mangunguha kami ng buko. And yes, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat pagka nandito ako sa bukid. Alam mo yung mga tanawin na to na parang hindi nakakasawang tingnan? Alam mo yung feeling na kahit buong araw kong pagmasdan, hindi ako nananawa. Kaya lang, kailangan mong siguraduhin na pagka pupunta ka sa bukid, yung hindi umulan. Kasi pagka umuulan, nagsisilabasan yung mga linta dito sa bukid namin, which is ayaw na ayaw namin yun. Di pa merak. Oh, say basi ako first niya dapo. Di pa merak. Mga kabakudanan? Pak, kuda ko mana eh? Gusto ko rin sana sumakay sa kabayo ng kapatid ko, kaya lang nangangagat daw. Marunong naman akong sumakay ng kabayo, kaya lang ayaw kong makagat. At saka ang natatandaan kong huling sakay ko ng kabayo nung grade 4 ako, nung 2004. Halos 2 dekada na din yung lumipas. Kaya malamang kung hindi ako yung takot sa kabayo, sigurado yung kabayo yung takot sa akin. Medyo marami-rami yung kukunin naming buko ngayon kasi balak namin pumunta ng dagat kinabukasan. And take note, malayo kami sa dagat. Almost 1 hour din yung biyahe namin bago kami makarating sa dagat. Nandito kasi kami sa pusod ng bundok ng Matanog. Ang pangalan nga pala ng lugar namin ay Municipality of Matanog, Maguindanao Province. Ito na yung boundary ng Lanao del Norte at saka Maguindanao Province. Hindi ako sure kung Lanao del Norte ba o Lanao del Sur. Sa totoo lang, hindi talaga ako sigurado kung Lanao del Sur ba o Lanao del Norte. Huy! Hindi siya taga rito kasi hindi siya sure. Pasensya na po, tinatamad na akong mag-research. I-comment nyo na lang yung tama. Shoutout ko na din pala lahat ng taga Municipality of Matanog, Maguindanao. Shoutout sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa dating college instructor ng kapatid ko na si Prince Firdaus. Napapanood daw po kasi niya yung aking content, kaya shoutout po sa inyo dyan sa Matanog. Anyway, sa mga oras na to parang uulan na naman, kaya minabuti naming umalis na kasi halos tapos naman na kami kumuha ng buko. Kaya lang, hindi pa kami dumiretso sa bahay kasi sumaglit pa kami dito sa may mga puno ng mga mangosteen. Yes po, meron din pong tanim yung pinsan ko ng mangosteen na almost 3 hectares. Kaya lang, nung time na to ay tapos nang i-harvest yung mangosteen, kaya konti na lang yung nakukuha. Pero meron pa din naman, medyo marami-rami pa din naman yung makukuha. Ang alam ko 3 beses na kasi siyang na-harvest nung taon na ito. Pero kahit 3 beses na siyang na-harvest, pagka pumunta ka naman doon sa mga puno niya, meron ka pa rin makukuha. Kaya lang, huwag kang pupunta na may ulan kasi maraming linta. Kagaya lang nitong nangyari sa amin, napuno kami ng linta dito sa may mangosteen. Nabot kasi kami ng ulan dito, hindi naman namin pwedeng tigilan kasi nga maggagabi na rin. Meron namang din kubo dito, kaya lang we had fun habang namimitas ng mangosteen tapos umuulan. Bahala na yung linta dyan. Actually, yung kagat ng linta, hindi naman kasi yun masakit eh, makati lang. At saka pagka nabusog naman sila, kusa naman sila bumibitaw. Hindi kagaya ng iba dyan. Yung tipong sinasaktan na pero habol na habol pa rin. Yung bang ilang beses na siyang niloko pero marupok pa rin. Huy! Baka hisam yan. Matapos nga ng ilang oras na pamimitas ng mangosteen, mukha na kami mga basang sisyo. Grabe, ang saya mamitas kasama ng mga to. Alam mo yung pamimitas na may kasamang sigawan kasi maya't maya may linta sa paa mo. It was the best memories na pwede naming balik-balikan. Alam kong one day, itong mga bata na to, panunuorin nila ulit yung videos na ito. Tapos maaalala nila kung paano kami naging masaya dito sa araw na ito. Every time naman
naman na nagbi-visit ako dito sa province namin, sobrang sinusulit ko yung bonding namin. Hindi lang sa mga kapatid ko, pati na rin sa mga kapitbahay namin. Gaya nito. Ang kaibahan lang, nung mga unang vacation ko doon sa province namin, wala akong videos, walang pictures. As in, sobrang nag-relax lang ako. Pero ngayon, kailangan ko itong kunin ng videos para ma-document ko, para naman may balikan ako. At sinabi ko na rin doon sa nakaraang vlog ko na pagka na-vacation ka, collect memories, not things. At para sa akin, the best talaga yung vacation na makaka-capture ng puso mo. At the same time, meron kang videos and pictures na pwede mong balikan anytime. At yun na nga, kinabukasan nga pala ay nahanap namin yung mga sarili namin na nandito na kami sa dagat. Day, apigo ka. At syempre, magpapahuli ba naman yung aking chikiting? Nabalot na balot pa, akala mo'y suman. Ano yun, takot mangitim? Pero isa lang yung natitiyak ko sa lakad na ito. Sobrang nag-enjoy yung pamilya namin dito. Habang yung mga pamangkin ko ay busy sa pagsuswimming, yung aking mama naman ay busy sa pag-iihaw ng aking mais. The best talaga yung mama ko. She is my superhero. Sobrang namimiss ko na nga din siya eh. Alam mo yung pagmamahal ng mama ko na palaging ako yung una sa lahat ng bagay. The best talaga yung mama namin kahit kailan. Marami pang naganap nung araw na yun at hindi ko na rin yun na-videohan. Ito kinabukasan na. Isipin mo na lang, every morning sa bahay namin, palaging may sea of clouds. Tapos, meron pang beautiful sunrise. At wala kang maririnig kundi yung mga sound ng ibon. Magandang balita mga kabayan. Alam niyo bang pwede na tayong maging certified caregiver dito sa bansang Saudi Arabia? Dahil magbubukas na ang Doctor Care Training Center dito sa Dammam City, Eastern Region at saka sa Jeddah. Sa loob lang ng 2 buwang pag-aaral sa National Caregiver Course, once a week class from 10 a.m. to 6 p.m. ay magiging certified caregiver ka na. Kailan ba magsisimula ang klase? Of course, ngayong April 2024. Kabayan, ano-ano naman ang mga requirements? Ito naman po ang mga requirements. Ikama, copy of your passport, and 2x2 ID picture. With a minimum of 200 Saudi Riyals down payment ay pwede ka na mag-register at libre pa ang uniform. Kabayan, paano naman magpa-register sa Doctor Care Training Center? Madali lang yan. Ilalagay ko sa comment section yung link para doon na kayo mismo magpapa-register. Ang class schedule para sa Riyadh ay pwede nyo piliin ang weekdays o di kaya weekend. Para naman sa Dammam at saka sa Jeddah ay tuwing Biyernes lamang po. Kabayan, magkano naman ang kabuuhang babayaran para sa tuition fee? Sa halagang 2,900 Saudi Riyals lamang ay fully paid na ang iyong 2 buwang pag-aaral sa Doctor Care Training Center. At pag ginamit mo naman ang aking codename na Hisham ay magkakaroon ka ng 100 Saudi Riyals discount. Include na dito ang BLS training, graduation fee, modules, uniforms, at training ID. At pati na rin yung free hospital OGT. At para naman po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong bumisita sa Facebook page ng Dr. Care. O di kaya makipag-ugnayan lang po kayo kay Nonoy Kevin. O paano ba yan? See you there!